Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Maria Magdalena Torrente de la Riva, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Maggie de la Riva, ay isang kilalang Pilipinang aktres, na nakilala hindi lamang sa kanyang mga gampanin sa pelikula at telebisyon, kundi pati na rin sa isang masalimuot na pangyayaring, na kanyang naging karanasan, sa totoong buhay, na nagmarka sa kanyang buhay, at sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Maggie de la Riva ay ipinanganak, noong September 3, 1942, sa Metro Manila. Si Maggie de la Riva, ay anak ni Pilar Torrente, isang Spanish mestiza, at Juan de la Riva, isa namang, German-Swiss mestizo. Kamag-anak niya, ang isa ring veterano, at magaling na actress, na si Marian de la Riva. Nagtapos siya ng elementarya at high school, sa Miriam College, na dating Maryknoll College, noong 1958, at nagtapos ng secretarial training, sa St. Teresa's College, noong 1960. Isa siya sa 5 finalists, sa Miss Caltex noong 1963, at naging modelo rin, para sa Fashion Guild of the Philippines. Bago maging aktres, siya ay isang ballet dancer. Nagsimula ang kanyang karera sa pag-arte, kasama si Joseph Estrada, sa pelikulang, Istambay. Nakilala siya, sa kanyang mga papel sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon, kabilang Ang Langit ay Para sa Lahat, na itinuturing niyang pinakamagandang gawa. Naging mga awit din siya, at madalas na bisita sa mga kilalang nightclub, sa Maynila. Mayroon din siyang sariling palabas sa telebisyon, ang Maggie, sa ABS-CBN. Ilan pa nga, sa mga pelikulang kanyang ginawa, ay ang mga sumusunod.
Noong June 26, 1967, habang pauwi si Maggie de la Riva, mula sa ABS-CBN studio sa Rojas Boulevard, Pasay City, isang pulang Pontiac convertible ang humarang sa kanyang sasakyan, malapit sa kanyang bahay, sa Quezon City. 4 na lalaki ang lumabas, at sapilitang kinaladkad si Maggie de la Riva, papasok sa sasakyan. 2 sa kanila ang nasa likuran ng sasakyan, at ang 2 naman, ay nasa harapan. Dinala siya sa isang hotel sa Pasay City, ang Swanky Hotel, kung saan, siya ay pinasayaw ng tanging sapatos lang ang suot, at pagkatapos nito, siya ay ginahasa, at pinilahan ng 4 na mga lalaki, at binaboy ang kanyang katawan, hanggang sa magsawa, ang mga ito. Ang mga salarin, ay sina, Jaime Gomez Jose, Basilio Pineda Jr., Edgardo Aquino, at Rogelio Cañal, lahat at nagmula, sa mayayamang pamilya. Pinilit nilang hubaran si De la Riva, pinasayaw ng tanging sapatos lang ang suot, at ginahasa siya, ng paulit-ulit. Nang mawalan siya ng malay, binuhusan siya ng tubig at sinampal, upang magising muli. Pinagbantaan din siya ng mga salarin, na babuhusan siya ng asido sa mukha, kung lalaban siya. Pagkatapos ng insidente, iniwan siya ng mga salarin na parang baboy, malapit sa EDSA. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na pagkawala, nakauwi si De la Riva sa kanyang tahanan, at agad na nagsumbong sa pulisya. Sumunod na nagpa-eksamen siya, sa National Bureau of Investigation, o NBI, upang mapatunayan, ang kanyang mga sinabi. Ang mga salarin ay nahuli isa-isa, at nahatulan ng korte. 3 sa kanila ay pinatay sa electric chair, noong May 17, 1972, at ang isa naman, ay namatay sa kulungan. Ang buong paglilitis, ay naging sentro ng atensyon ng publiko, at nagkaroon ng malaking epekto sa pananaw ng lipunan sa panggagahasa, at karahasan laban sa kababaihan. Ang mapait na karanasan ni Maggie de la Riva, ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya, at sa lipunan. Naging simbolo siya ng paglaban sa pang-aabuso, sa kababaihan. Ang kanyang kwento, ay naisapelikula pa, noong 1994, ang The Maggie de la Riva Story. Patuloy siyang nagtrabaho sa industriya ng pag-arte, at nagpatuloy sa kanyang buhay. Si Maggie de la Riva ay isang matapang na babae, na nagpakita ng lakas at katatagan, sa harap ng malaking pagsubok. Ang kanyang kwento, ay isang paalala sa kahalagahan ng paglaban sa pang-aabuso, at pagsuporta sa mga biktima. Nanatili siyang isang icon sa industriya ng pelikulang Pilipino, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil din sa kanyang pagiging isang simbolo ng pag-asa, at pagtitiis.